Kapag sinabing bayani ng Pilipinas, iisa ang pumapasok sa isip, Rizal Bonifacio Luna. Pero alam mo ba na may mga Pilipinong pinatay o sinupil ang kwento? Hindi dahil wala silang nagawa, kundi dahil delikado ang kanilang impluwensya. Ito ang mga bayani na hindi isinama sa aklat. Simulan natin. Noong panahon ng kolonyalismo at pagkatapos nito, hindi lahat ng lumaban ay ginawang bayani. May ilan na binura sa kasaysayan dahil ang ideya nila ay masyadong radikal, masyadong mapanganib o hindi pabor sa mga nakaupo sa kapangyarihan. Isa sa mga ganitong tao ay si Macario Sakay. Para sa gobyerno noon, isa siyang tulisan, pero para sa maraming Pilipino siya ang nagpatuloy ng revolusyon matapos mga huli si Aguinaldo. May sarili siyang republika, may sariling watawat, may sariling hukbo. Ngunit imbes na kilalanin, nilinlang siya sa pangakong amnestya at kalaunan ay binitay. Sa mahabang panahon, itinuro siyang kriminal, hindi bayani. Mayroon ding mga babaeng bayani na sinadyang manahimik ang kasaysayan. Mga leader, espiya at mandirigma na hindi pumasok sa acceptable na imahe ng bayani. Ang iba ay ikinulong, tinurture o pinatahimik pagkatapos ng digmaan dahil ang kwento nila ay sumisira sa opisyal na bersyon ng kasaysayan. Lumipat tayo sa panahon pagkatapos ng digmaan. May mga leader manggagawa at magsasaka na lumaban para sa lupa, sahod at dignidad. Hindi sila dayuhan, hindi sila traidor, pero tinatakan silang banta sa estado. Ang resulta, pinatay, dinukot o tuluyang nawala ang pangalan sa kasaysayan. Hindi dahil mali sila, kundi dahil may sinasalungat silang sistema. May mga lokal na bayani sa probinsya na ipinagtanggol ang lupa laban sa pang-aabuso. Sa sariling bayan, bayani sila. Sa national history, halos walang bakas, walang monumento, walang kabanata sa libro. Ang masakit na katotohanan, ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa nangyari, kundi kung sino ang pinayagang ikwento. Maraming Pilipino ang namatay na walang pagkilala, lumaban na walang pangalan at inilibing kasama ng kanilang kwento. Kaya sa tuwing sinasabi natin, kilala natin ang kasaysayan, tanungin natin ang sarili natin. Sino ang hindi isinama? Sino ang sinadya nating kalimutan? Dahil baka ang tunay na bayani ay hindi yung nasa monumento, kundi yung sadyang pinatahimik. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng nakalimutang kasaysayan ng Pilipinas, i-like, i-share at mag-subscribe dahil hindi lahat ng bayani pinayagang maging bayani.